Hello guys! Welcome po sa ating spoiler alert review po ng Jujutsu Kaisen Zero. So, ngayong hapon makakasama niyo po ang barkada po ng spoiler alert at may guest po tayo, mamaya papakilala po natin. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-share po ang ating live stream ngayon sa Bilibili at pa-follow po ng aming Bilibili Spaces. Ang space ng FPS Media PH ay 16893575770 ang UID, or search na lang po FPS Media PH kung saan po tayo naka-live ngayon, pa-follow lang po. At meron din po tayong Senjui Gaming kung saan po nag-upload po tayo ng mga videos regarding sa ating gaming live stream sa 139751970 ang UID, or Senjui Gaming po. So yun, ngayong hapon makakasama po natin ang barkada, kaway-kaway kina Kuya Yeri at Popoy. Hello, uy! Uy, live na tayo. Hello. Adjust pa ng TV eh. So, yun, bukod kina Kuya Yeri at kay Popoy, andyan din si Gama. Busy, ayan, kaway-kaway. At kay Gama, bukod din kay Gama, meron kasama din po natin si Zim Shahid. Kaway-kaway, Zim. Oh, hello guys. Hello. Yun. So, may isa pa tayong makakasama pero mukhang malilate. So, mahabol na lang siya via phone patch or something. Anyway, so ngayon po pag-uusapan po natin ang kaka-release lang na movie ng Jujutsu Kaisen Zero. So, anong masabi niyo doon? Kakapanood natin. Actually, ilang minuto pa lang nakakalipas na natapos natin yung movie. And ano talaga, sabi nga napaka-appealing nung anime movie na to. Lalo na yun sa mga visuals. Pero at the same time, yung storytelling niya hindi nalalayo dun sa original na animated series na isang season yung pinalabas, at meron din naman dito sa Bilibili. So, ikaw ba, Senyui? Yung actually, habang pinapanood ko yung Hindi, wala. Hindi, sa yan? Sa Zoom yan. Sorry. So, yun, medyo matagal na rin since last na panood natin sa sa first season. So, inisip ko nga, nahinto ba ako sa panood? Yun pala, natapos tayo matagal na. Akala ko may season 2 pa na lumabas, di ko lang napanood. Pero yun pa pala, wala pa yung season 2 So bali paghahanda itong movie para sa second season ng Jujutsu Kaisen. Pero in-announce na yung sa season 2. May announcement na ba ng season 2? May announcement na ba ng season 2? Meron na ba? Meron na next year. Oh. Actually may mga key visuals na lumalabas. Yung iba ay preview na, I think last week sa Jump Festa 2022. It is a festival of Jump comics where Jujutsu Kaisen was included. Ang alam ko, next year na ang Jujutsu Kaisen Season 2. So, Jujutsu Kaisen Zero has a huge connection or high connections on the second season. So, malalaman nyo mamaya kung bakit. Ano palang production yung mahawak mo dyan? Same pa din. Mappa. Katulad din sa Attack on Titan. And Chainsaw Man. So, nakapanood lang natin. Napanood mo na rin Zim, di ba? Yung sa movie. Anong masasabi mo? Sa Mega Mall. Hindi pala sa Mega Mall. Sa SM North ko siya napanood. Nung kailan ba? I think nung a week after siya ipalabas. Parang 1 week ago. So, pinapalabas siya. Parang 2 or 3 weeks siyang pinalabas sa SM North. Then trinay ko siya panoorin. And I was amazed. Kasi napanood ko rin naman both the TV series, which is the season 1, and then ayun, movie. So I was amazed. So ang ganda ng movie nung lumabas ako. As in. So itong habang pinapanood itong Jujutsu Kaisen Zero ay nakasentro sa isa pang protagonist na katulad din ni Yuji. Katulad din ni Yuji ay may curse din siya at tinulungan siya ni Gojo. So may medyo may pagkahawig siya sa sa main series. Ano yung nalaman mo kanina, Kuya? Na nung ginawa to nung author, yung Jujutsu Kaisen Zero, nagkaroon siya ng writer's block dahil binabasa rin niya yung My Hero Academia at isa pang manga series.
So, nagkaroon ng difficulty na itawid yung Jujutsu Kaisen Zero. So, itong Pero ngayon pala, Ah. doon sa mga nanonood sa atin na kaway-kaway sa inyo, kung meron kayong opinion or gustong i-share na info or ano yung naramdaman nyo nung pinapanood ito, ano yung mga gusto nyong sabihin about this particular anime series and the movie itself, huwag kayong mahiyang mag-comment kasi babasahin natin yan at pag-uusapan natin yung mga kuro-kuro na yan. So, itong movie ng Jujutsu Kaisen Zero, itong pinakilala isang another protagonist na si Yuta something, ano apelido niya? Sa Yuta. Okotsu. Jazz. Yuta. Si Raul. si Yuta at ano siya medyo yung boss niya yung medyo may pagkaano, babae ba boss? Voice actress. Noong una, akala ko siya si Megumi. Kasi may parehong female, kasi si Megumi may stepsister na, di ba? So akala ko siya yun, dahil pareho sila ng voice actress, di ba? Kasi medyo bata yung usually na pag mga babae usually ang nag-voice sa mga bata na mga batang shonen na bida. Ngayon itong si Yuta ay katulad nga ni Yuji na may curse na may kinalaman sa kanyang kababata na namatay. Itong kababata niya ay sumapi or parang sumapi sa kanya as naging power niya. Lagi siya pinoprotektahan nitong kababata na to Pero may pagka-curse siya. Ano yung, ikaw po, anong pagkakaano mo doon? Alam ko di ba, hindi ko kasi napanood yung sa series, pero dito, pansin ko, yung karakter muna nung, yung bida, yung lubog yung mata, tapos yung boses nga hindi siya masyadong yung spoken out. Siguro, naisip ko, baka ako nabubuli tong karakter na to. Madalas siyang nabubuli. Tapos yung kaya siguro may biglang ability na ganyan. Siguro nagbi-build up din. Kasi pag nabubuli ka Hindi, pero dun sa kasi, sa end nung movie ay ni-reveal na isa siya sa mga descendant ng powerful na clan. Kasama doon sa top 3. Big shot, kaya big shot pala siya. Hindi kaya pala hindi pala dati sa yung parang lang niya, yung emotion. Yung pala, may dugo pala talaga siya na akala niya, itong si Rika, yung kabata niya, na yung, ang batawag curse spirit na sumapi sa kanya, akala niya, yun yung sumumpa sa kanya sa curse. Yun pala, siya yung nag-curse kay Rika sa ending ng kasi sabi daw niya, sabi natin, na-aksidente kasi, Tapos, parang yung ayaw mag-function sa utak niya na ayaw tanggap, yung tawag yun? Hindi niya matanggap. Defense mechanism ng utak niya na So, ang nangyari, iniisip niya na ayaw niyang tanggapin na na-aksidente yung kababata niya. So, biglang nag-trigger yung sorcerer power ata niya. Yun. Pero itong si Rika medyo nakakatakot din siya din. May pagka yandere na stalker na fangirl. Tapos itong si Yuji sa umpisa, si Yuta sa umpisa, para kasi Yu. Itong si Yuta sa umpisa, medyo medyo mahirap hindi siya ganoon madalas siya mag-isa. Tapos introvert. Introvert tapos medyo takot sa mga bagay-bagay at pati si Rika kanya takutan din yan. Tapos sa umpisa nung nakita siya unang pagkikita sa kanila ni Gojo, sinubukan daw niya patayin sarili niya kaso twist yung blade. Yung kutsilyo. Pinigilan siya ni Rika. So yun ang doon sa scene na to, kahawig na kahawig doon sa paano nangyari yung kay Yuji doon sa main anime series. Na si Gojo din yung isa sa mga nagbigay ng pagkakataon na i-redeem yung sarili niya. Pinaupurin siya doon. Uy, thank you sa Christmas Socks at Snowman. Chris DT, thank you. Maraming salamat po. So, batiin lang muna natin yung mga pumasok. Sigaw Labas, shoutout po, Sigaw Labas. Kina Chris BT, kina Franco Harmony Bildo, kina
Ronald Diaz, Dream TV, at si James. Oy, James, nasa Zoom ka na ba? Asa ka na ba, James? On the way pa. On the way pa daw siya eh. Okay. O, sige, baka naman nasa biyahe pa siya. Literal na palang on the way. Oo, literal pala. On the way. Kasama rin ba yung Dream_TV? Ano rin. Kasi yung isa number din yan. Mga Billy Si Billy Numbers. Yan, mga Billy Numbers. May Bilibili account dyan. Maganda siguro, change yung Bilibili ID ng inyong account para mabigyan namin yan ng proper na sigaw labas. Yes, o shout out. Mas madaling mabigkas yung pangalan niya. And mag-comment tungkol dun sa pinag-uusapan natin. Dito kapansin-pansin, syempre, movie to eh. And Studio Mapa naman, kumbaga, sa visuals pa lang, ay hindi tayo talaga tinipid. Lahat ng mga backgrounds from the city, dun sa school, na kung tutusin, nakita na natin siya dun sa anime series, pero dito may extra dahil talagang super detailed yung mga backgrounds and yung landscapes. Oo. At dito, nagboses, napansin ko, nagboses kay Rika, yung curse spirit ni Yuta, ay yung nagboses din na ako, Bato-chan, kay Lilia, guys dun sa I'm a villainess, so I'm taming the final boss. Yung yung kontrabida doon. So, medyo din bigatin din yung mga voice actors dito. At nagbabalik syempre yung mga paborito nating characters katulad nila Chuda-sama. Hindi, voice actor, hindi character. Voice actors, nung una, ang worry ko dito, may tatawid ba ito na wala si Yuji? Kasi ito ay prequel or origin story nung ilan sa mga characters like yung sila Maki, sila Panda. Panda lang talaga yun yan. Panda. Pero ang maganda dito is talaga, lalo natin nakilala yung character ni Maki kasi doon sa series ang alam lang natin ay meron siyang issues with doon sa clan niya at saka doon sa kapatid niya. Pero dito, may lumalove life ang ate mo. Oo, pero may gusto ba talaga siya? Kasi tinutukso siya ni Panda eh. Hindi, kasi nung huli, nung bago dumating yung kalaban doon sa school, nag-uusap sila kung bakit... Nag-moment sila. Kumbaga, ni-reveal ni Maki kay Yuta. Kasi nako-curious nga daw siya kasi. Noong una tinatanggi pa niya kamo pero kita-kita naman sa nag-blush nag-blush yung lola mo. Curious ka sa Pasko. Tapos yun yung kauna-unang parang friend siguro na tumanggap sa kung ano yung capabilities na meron si Maki and in-acknowledge yung existence niya. Kasi nga daw, sa pamilya niya, tinakwil na siya. Sabi nung, sana di na lang ito pinanak. Sabi ng nanay niya, grabe nun, ang bigat nun. Tapos, ginawa pa siyang example na huwag kayong tutulad kay nanay. Huwag daw kayong magiging si So yung conflict dito sa movie na ito, kailangan ma-control ni Yuta yung power niya or si Rika matawag daw sa mga power nila mga curse spirit lang. Kailangan ma-control ni Yuta si Rika, kung hindi matitegi sila pareho ni Gojo. Kasi katulad ni Yuji, din siya, may expiration din yung buhay niya. Actually, ang expiration niya kay Yuji definitely pag nakain niya lahat ng mga fingers ni Sukuna, deads na siya kasi kailangan siyang patayin para kumbaga maglaho din yung curse ng mga body parts. Ayun pala yung nakita ko kasi may nakikita ko clip ka ako na may mga daliri ka ako, ba't ka ako kinakain? Di mo ba napapanood yung Hindi pa. Bakit? Why? 2016 ba yun? 2007, busy ako dun sa... nga pala. Naka-work mode ka nga pala. So, nga pala, ang pangalan ng Sukuna ba yun, yung kay Yuji? Ang pangalan naman ng kay Yuta na sa clan niya, yung ancestor niya, ancestor niya, Suga something? Basta Suga yung tawag nila na mga kaibigan, na mga klase niya eh. Ngayon, sa mga di ba sa first season, hindi natin nakita itong si si Yuta. Ay, nandiyan na si Tinsai. Sino? Si Yuta at si Yuji. Sino ba? Nandiyan na si Tinsai. Nag-ano lang, si James Tinsai, nandiyan na.
Yun. So, maganda maririnig lang siya natin. sana ng ano. Maririnig lang natin siya sa sa Sige. sa Yan, background. papasok ko dun sa Zoom. Sa Zoom. Nasa Zoom ba siya? Ano na siya? Pinasok ko na. Pag mo lang siyang Yun, so ito nga si Yuta kasi parang silang Yu. Ito nga si Yuta, hindi natin siya nakikita sa first season ng Jujutsu Kaisen kahit na kaklase siya nila Maki. Dapat kasabayan nila Maki. So, pa-mute muna sila. Mute muna natin si Hello kay Ultraman 7X. Uy, Ultraman Thank you 7. for joining. 7 na X pa, medyo malakas na to. Baka ibang Ultraman to. Oo. So yun nga, wala si Yuta dun sa first season kasi nasa pala siya, sa ibang bansa, abroad. At sa mga nakapanood po ng movie na Jujutsu Kaisen, pag pinagpatuloy niyo yung credits, after po ng credits, makikita natin si Yuta nasa ibang bansa tapos sinundo ni Gojo Sensei. Ibig sabihin nasa abroad pala siya, no? So, ito yung paghahanda talaga sa second season. Sa second season, maaaring magkita sina Yuta at Yuji. Kasi alam ko later doon sa story, nag-meet sila. Mag-rendezvous yung mga grupo kasama si Yuta doon at May groundbreaking din siguro din sa series, no? Tingnan natin. Guys, yung audio nyo, di ko kayo marinig. Ha? Ha? Di kayo dinig dito. Di ka kayo... Sa Zoom, I mean. Sa Zoom? Hindi nyo ba kami naririnig? Teka, Yung ba kami double check na- na. Ayan. Okay na. Okay na. Okay. Nakamute pala tayo. Ay, hindi. Kasi dun sa kabila. Hello kay Oo. Ayun. Kingash Kamkua. Thank you for joining. So, yun, balikan natin yung Jujutsu Kaisen na movie. Nung una... Kaya nagdaragal yung boss mo? Bakit? Ano ba naman yan? Lagi na. Yan, hello. Yan, okay na. So, nung una nga, parang nung nilabas yung movie, ang worry ko is, mamimiss ba natin yung core team na nakasanayan natin sila Yuji nga. Pero dito, ang maganda dun sa pelikula is, na-miss natin ngayon, hinahanap ngayon natin si Yuta dun sa anime series. Yung parang na-excite tayo na yung pagbalik niya dun sa anime series. So, kumbaga, naitawid ng mag-isa ni Yuta yung buong movie. Tsaka ang cool ni in fairness, nagagawa niya sabayan kay Geto ba yun? Geto ang pangalan? Yung kontrabida. Tapos natutuwa ako, sinabi niya klaseng power daw, it's true love. Pero yung pinaprofess niya is monster. Sabi niya womanizer ka. Oo, kasi Womanizer nga, ka. kasi sa pinaka-climax ng laban kasi, si Yuta bilang pagtanggap niya kay Rika sa core spirit niya, kailangan niya yung power ni Rika. Ngayon, ipinangako niya ang sarili niya kay Rika na pagkatapos daw ng laban, isasama na siya kay Rika. So ibig sabihin na mamatay siya kasama si Rika. Ngayon, parang nangyari, parang proposal ang dating eh. So tapos na-unleash kasi yung full potential ni Rika tsaka, doon. natawa ako doon kay Rika dahil parang fangirl mode. Nagwala si Rika tapos yung monster form ni Rika. Yun na ba yung full form niya? Alam mo yung alam mo yung paano mag-wild yung mga fangirls na baliw na baliw sa idols nila. Parang ganun ang nakikita ko kay Rika kahit nakakatakot yung mukha niya. Ay, yung So itsura parang niya. na-tame daw ni Yuta si Rika doon. And tinawag siyang womanizer ni Geto. Oo. Tapos sabi niya, ano daw? True love. True love. Tsaka meron din yung time na parang sasaktan ni Rika si Maki ba yun? Tama ba si Maki? Oo. Tapos Kasi parang seselos. Oo. Sabi kasi laging siya. So itong si Yuta, pinagilan si Rika tapos Siya daw sinasabi kasi nagligtas sa buhay niya. Oo, sabi ba na parang nakakontrol niya si Rika na ayaw kasi ni Rika na nagalit sa kanya si Yuta. May miyak ata yung monster.
Yandere, Yandere. Yandering monster. Oo. So, medyo nakakatuwa din naman dito sa liga at nakakatakot. Tapos dito na-feature din ang power ni ang pangalan ng yung sa boses. Yung sasabi ng mga salmon. Oo, yung mga salmon. Yung mga ingredients sa Yung mga ingredients ng ang binabanggit na din dito. Medyo naging close sila dito ni Yuta. Pero patanong sa may power nun, di ba siya, yung may scene na nagkaroon sila ng mission. So, bago siya nakipaglaban doon, nag-prepare siya. Bumili siya ng sore throat na kasi, medicine. Kasi yung sa mga curse niya parang may recoil sa kanila. Yung parang may consequences din na hindi siya unlick. So, ang pala nun is kapag ginamit niya yung power niya, is parang parang feel ko kasi ang curse dumadaan sa lalamunan kaya naapektuhan yung... Hindi kasi nagamit yung pa isang nakakagulat dito kay Yuta. Nagamit niya yung mismong technique nung senpai niya, di ba? Curse materials ba yung curse weapon ba o material? Hindi, yung speech curse user, talagang nasa bloodline nila yun. Pero yung sa kanya, kumbaga, natutunan niya. Mataas yung kanyang adaptability dun sa powers ng mga nasa paligid niya. Katulad nun, di ba, 3 months pa lang siya, medyo nakakasabay na siya kay Maki. Yung sword style niya nga, iba, kada di ko natatamaan siya. Iba-iba rin yung posing niya. Noong una pato sa pangalawa parang defensive. May parang iba-ibang style ng Resulta rin siguro ng training nila ni Maki. Oo, pero kumbaga napakabilis ng kanyang growth. Parang si si Yuji. Kaya makikita mo yung parallel sa kanila eh. Kaya andal nga sa may pagka-parallel sila. Inisip ko nung sinabi ni Gojo kay Yuta na si Inumaki Toge. Nung sinabi niya iti-train kita, naisip ko yung yung pag-train ni Gojo kay Bigla akong nagutom Maki Toge. Oo nga eh. Meron pa kayo dyan? So, na-feature din dito yung yung iba't ibang mga pinakita ng mga character sa Jujutsu Kaisen Season 1 dito sa sa Jujutsu Kaisen 0. So, andyan yung mga ibang sa mga estudyante sa ibang school, tama ba? Yung sa doon sa battle, pinakita yung nasa kabilang campus sila Miwa, sila, pangalan to? Yung naging best friend ni si Todo. Oh, si Todo. Yun, hindi ko makakalimutan yun. Pero kayo matagal nyo na, ikaw, Senyui, pareho tayo, matagal na natin napanood yung mismong series. Actually, last year pa. Akala ko nga may season 2 na, tapos di ko napanood. Next year pa. Ang isang maganda dito, hindi nagbago yung feel nung anime series tsaka movie. Usually kasi, di ba, pag gumagawa ng movie adaptation, parang yung rules ng world medyo may pagbabago, minsan overhype, mga ganyan. Pero ito, halos same na same sila, na parang yung power scaling believable na same na nasa series, yes. Kasi, di ba, minsan pag ganyan, dahil movie, may something na outstanding na hindi na mangyayari sa anime series. Kaya minsan yung mga movie, minsan lalakas ko yung mga labanan, minsan lalakas ng mga bombahan nila, yung mga ganyan. Pero yung dito sa ang main antagonist pa rin sa movie na ito ay si Geto, yung antagonist sa season 1. So, nung sa kasi dito sa movie na to, sa ending, parang talo na si Geto, parang papatayin na siya or mamamatay na siya. Pero habang parang nagbababay kasi si Gojo sa kanya. So, inisip ko, di ba kalaban siya sa season 1? Yeah, so in a way, makita natin dito na malamang hindi talaga siya tinapos ni Gojo. May binanggit pa siya eh. Di ba may sinabi pa si Gojo na na nakamute. Kung tatapusin mo ako, isumpa mo na para pag tinagalog. Kung tatapusin mo ako, samahan mo na ng sumpa. Hindi, kasi may sinabi kasi si Gojo, tapos sabi niya, mas okay pa siya yata kung inampiyatay mo na lang ako sa sumpa. Yeah. So, hindi ko alam kung something shocking yung sinabi ni Gojo na naging dahilan siguro kung bakit hindi namatay or hindi na-visit si Geto. So, hanggang season 1 alam natin siya yung pinaka main antagonist yung sa season 1 So,
bukod dito sa kay Geto, sino pa yung mga may iba pang pinakita dito, mga iba pang na-feature na mga na-miss natin? Syempre yung character ng favorite mong Seiyu, si Chuda, si Nanami. Nandoon din naman. Kumbaga, yun nga, sineset yung premise dun sa sino-sino yung mga characters na mamimit natin pag pinanood natin yung manga series. Or para yun sa mga hindi pa nakakapanood, like si Gama at si Popoy. Pero sa atin naman mga nakapanood na ng anime series, parang ito na may callback dun sa sino-sino yung mga na-meet natin dun sa anime series. Andun din yung may gusto kay Gojo. Oo nga, si Miwa. So, yun, medyo rin naman siya. Akala ko nga, kasi sa umpisa pa lang ng movie, may na sila may kalaban na kasi na medyo mahirap talunin. So, parang isip ko, umpisa pa lang may medyo mabigat na nakalaban na. So, ano pa yung next na mangyayari? So, may pa pala, mga nakailang kalaban ba sila bago napunta sa climax? Halos 2 missions yung ginawa eh. Yung una nga is yung after ma-recruit itong si Yuta, dinala siya doon sa isang pinartner muna siya. Pinartner siya kay Maki. Mm-hmm. And doon sa school, doon nga, una natin na-reveal na meron siyang resistance doon sa mga malalaking at malalakas na mga monsters. Kaya yung pumasok sila sa may building, tataka sila ba't di ka akong ma-atake yung ibang monster. Yung pala, dahil kay then hiningi tataka muna siya kung bakit di ka mo ma-atake yung monster. So hiningan niya yung ID dahil kasi yung mga tanong niya yung mga tanong kasi niya alos hindi rin parang diniscuss sa kanya kaya si Gojo kasi may kasalanan kasi lagi si Gojo tinambak lang siya dun sa ang masaya nun yung sa kakapakilala lang kay kay Yuta dun sa klase nila nila Maki. Pagpasok ni Yuta sa classroom, grabe yung yung atmosphere, yung sabi daw ni aura. Maki nung una, hindi daw niya papansinin to. Mamaya nung unang tapak niya dun hindi niya kayang tanggalin yung dahil mga sila, di ba? Puro mga nag-attack assault mode. Sobrang lakas kasi ng first spirit na agad, parang na-threatened agad sila. Kasi parang kalaban ba to, Kasi nga daw hindi daw school to para sa mga yung mga tawag doon, hindi pa sa mga course student kasi pagagalagay. Same ni Yuji kasi si Yuta na pinasok doon para makontrol yung first spirit na nasa katawan nila. So, yun nga, pagpasok ni Yuta na-shock yung lahat. Tapos nung inaatake nila, sabi ni Gojo, lumayo kayo. Yung pala, lumabas si Rika sa nasa likod ni Yuta na siya yung dahilan kung bakit marami namamatay sa paligid ni Yuta. Kasi kapag binubuli si Yuta, gumaganti itong si Rika. Pinapatay niya yung any kind of assault daw. Tapos tataka naman sila, lahat ulit ng tanong na binibigay kay Yuta, wala rin siyang idea kung ba't napunta siya bigla doon sa school. Pero nung tumingin ngayon sila kay Gojo, noon lang sinabi. nakalimutan ko. Ganun ba talaga personality? Pero lahat naman kasi, batay doon sa anime series, lahat ng movements, decisions, and ginagawa ni Gojo is deliberate. Hindi lang niya pinapaliwanag ng verbal. Lalo na pati yung pagtatakip niya ng mata. Ayun na. Yung tanong ko nga sa'yo, kuya, ba't ka ako nakabenda yung mata niya? Pero minsan ka ako tinatanggal niya. Yes, ang isa sa kasi doon sa powers niya, lalo na sa explanation bakit niya ginagawa yan, is sobrang omnipotent niya, sobrang lakas niya na parang meron na siyang godlike complex. And dito sa movie na to, maintindihan natin bakit niya yung ginagawa. Is ayaw niya matulad siya dun sa kanyang best friend na si Geto. May pa nga domain ba yun tawag? Si Geto kasi meron siyang vision na superior ang mga mga jujitsu sorcerers kesa dun sa mga ordinaryong tao. Kaya tawag niya doon, mga monkeys lang, yes. Kumbaga sila yung parang God on Earth. Yun yung tingin ni And I think dito sinagot yung tanong bakit tinatakban ni Gojo yung mata niya. Kasi nga daw
sobrang omnipotent niya. Ang nakikita niya kasi hindi yung form ng tao, hindi yung daloy ng mga energies. So, para maiwasan na ma-detach siya sa humanity, nina-nerf niya yung sarili niya. Siya na mismo gumagawa. Kasi ang ano niya, ang tingin niya kasi ano eh. Kuya, yung mic. Bakit? Ano nangyari? Garagal. Hello. Sige nga, ito nga. Ayan, hello. Okay na. So, ang tingin niya kasi ang future ay nakasalalay doon sa mga estudyante niya eh. So, medyo ano siya, kabaligtaran siya nung kanyang former best friend na si Geto. Ito si Gojo, sobrang lakas niya na may pagka-godlike yung domain niya eh. Kailangan siyang isil ng mga kalaban para lang hindi niya mabakapan yung mga estudyante niya. Yan yung nasa future na tayo nung anime series. Kasi doon sa future storylines, isisil nga itong si spoiler alert. Isisil itong si Gojo, and ang daming mangyayari. Kasi threat talaga siya sa kalaban. Ang dami na kasi narito na ako sa dami na mga nabasa ko na kasi tapos lumalabas sa newsfeed ko sa social media, tungkol kay Nobara, tungkol kay Gojo. So, inisip ko, tapos, galing na yata sa season 2 itong mga pinagbabanggit nila. So, yun, nakala ko na naka 2 season na itong Jujutsu. So, kamusta pala si Andiyan na ba si Tinsay? Hello, James. Hello, Nawala si Tinsay. Yun nyo daw kasi kaya nawala. Pero ikaw, Zim, ano ang impression mo dun sa movie? Naiyak, na-shock. Seryoso, dun sa part na yung flashback scenes ni Yuto, kay Yuta dun sa babaeng gusto niya, hindi ko matake yung scene na yun, lalo na nung na-convert siya into something demonic na yung first spirit. Dun ako medyo naiyak at the same time. Nung pinapanood ko siya sa SM North, that scene was kind of shocking to me. Kasi hindi ko naman ina-expect na ganun yung mangyayari sa akin. Although pinakita na sa preview, bago pa lang ipalabas sa mga sinihan. Pero yun nga, hindi ko pa rin makalimutan yung scene na yun. Tsaka ang laki doon ng impact nung crush niya, to the point na naging curse user niya, parang nakadikit na sa kanya hanggang sa mapasok siya sa Jujutsu High. Pero ang pinakagusto ko in regards with the Jujutsu Kaisen Zero, ang isa sa mga gusto ko siguro, except for the animations will be there always, the soundtrack. Lalo na yung soundtrack na kinanta ng King No, yung Sakayume. Nakakaiyak yung kantang yun. Tapos bigla siya tutugtog habang lumalabas yung scene na yun. So, yun, si Rika, isa din sa plot twist yung kay Rika, yung akala natin siya yung siya yung nag-curse kay Yuta, yun pala. Siya yung na-curse ni Yuta. So, buti na lang, hindi siya nagtanim ng sama ng loob dito kay Yuta at sabi nga niya ni Gojo Sensei na mapapalaya si Yuta or si Rika kung hindi siya nagtanim ng sama ng loob yun yung ba yung tinatawag yung penalty ka mo? Oo. Ayun. Pero kasi ang maganda doon sa pagkaka-form ng storylines nilang dalawa is talagang silang may love sa isa't isa. Kumbaga, they fall in love talaga. Band na talaga, Yes. And kumbaga, makikita mo na kahit na monstrous na yung datingan ni Rika faithful pa rin Oo. At pinagtatanggol pa nga kay Geto nung protagonist. And I think isa ito sa core characteristics na ewan ko lang kung ito ba ay ginawa nung author muna as a homage dun sa mga storyline sa mga dating mangaka tsaka sa mga western cartoon series and movies na The Power of Love nga di ba? Kumbaga sa Disney yung True Love's Kiss, mga ganyan parang siya doon, isa tong example na kung paano i-treat ng Japanese storyteller yung ganong premise. So, para siyang fresh take doon sa
yun nga, yung parang power ng true love, Eka. Diba? Na hindi naman siya nakakaumay tingnan. Kaya parang ang fresh panoorin na ganun. And doon naman, batay naman doon sa journey ng sa journey ng protagonist. Takot siya doon sa kayang gawin ni Rika, pero hindi kay Rika itself. Kasi na-identify niya na yung monster na yun ay yung jowa niya. So, gusto ko rin maganda rito. Napakalinaw nung connection nilang dalawa. May background story sila, kung paano rin nagkaganto, and then kung anong reason nga kung ba't nagkaganyan yung babae. So, walang tapon doon sa nila sa story gusto nila. Ko rin dito yung transition ng mula sa natatakot siya sa mga ginagawa ni Rika to pag-accept niya totally kay Rika at kaya pa niyang i-sacrifice sarili niya para doon. Ngayon sa akin naman, mas maganda din siguro ito kung ginawa itong isang proper na one season na series. Kasi yung mismong manga rin naman ito, may ilang chapters din naman. So, kumbaga, although sa movie, na-compress siya ng maganda. Kumbaga sa pagkain, digestible yung yung pagkakapresent. Malinis na deliver. Maganda yung pagkaka-deliver. Kinuha nila yung mga importanteng notes, pati yung mga interaction sa mga pwede rin siguro yun pang one season kasi nga ilang mabigat na kalaban lalo na doon kasi sa anime series yung kay Megumi tsaka kay Yuji, siya maganda yung progression diba? Tapos naka-interact nga nila itong sila Toge, sila Panda, tsaka sila Maki. Panda lang. Bilang mga senior, senpai nila. Tama? Senpai, So, kumbaga, kung ito yung naging series, siguro makita din natin yung dahan-dahan na progression na yan. Although, maganda rin naman yung pagkaka-present dito. Shoutout pala sa mga kakapasok lang sa ating live stream room. Kaway-kaway sa ating mga viewers at Sigaw Labas or shoutout kina Nazir, Masdor, Aisha, kay Mori Nolep, kay JC Tolentino, Normia Umpar, Lolita Hapus or Japus, Mark Angelo Munoz, King Ash Campua, Ultraman 7, yun. Yan, and kung meron kayong opinion and mga gustong i-comment, huwag kayong mahihiyang mag-share ng inyong thoughts and points of view tungkol dito sa series and sa movie. And huwag niyo na rin kalimutan mag-follow doon sa ating Bilibili Space. And kung di kayo nakaabot doon sa umpisa ng usapan, i-upload naman natin tong buong live stream na to later sa ating Bilibili Space. So huwag mag-worry. So wala pa namang wala ring trailer na di ba? May wala pang usap-usapan Trailer for the season 2. Wala pa naman. Key visual, yes, meron. Trailer, wala pa. Dalawang key visual, yung parang ang first key visual ay naka-features yung mga dating kaklase ni Gojo Satoru. And then yung second teaser ay sino pa nga yun? Nakalimutan ko na yung name. Si Yuji. Then yung tatlo na magkakasama. Okay, go. Continue. So, ayun. So, may mga nagtatanong bakit may one time kasi nung nanonood ako ng movie, may nagtanong sa akin kung okay lang daw ba panoorin muna yung movie before the series. The answer is yes. Kasi based dun sa napanood ko, prequel talaga siya nung TV series. So, I would rather suggest to watch the movie first and para mag-gets ninyo yung nangyayari sa season 1. And also magkaroon kayo ng idea about dun sa ibang characters way before the season 1 aired. Kaya mas okay na panoorin nyo muna yung movie. Okay lang, so in terms of chronology, okay lang simulan nyo yung movie or okay lang din isunod yun yung movie after ng season 1. Para sa akin, mas okay na una yung series kaya sa movie. Kasi medyo kulang, para sa akin, kulang details nung sa movie. Parang more on lang kasi,
callback. Callback sa mga nasa mga nasa season 1 na na mga characters. So, kung gusto mo talaga maintindihan kung ang tungkol dun sa mga core spirit, tungkol kaya sa mga iba pang mga detalye at saka sa eskwelahan, mas okay na unahin niyo muna yung series kaysa sa movie. Same here. Kasi meron dun mga elements na katulad dun. Magugulat na lang. Sino boses. Bakit? Daralgal. Na naman? Oo. Balik yata. Bumili ka na ng bagong laptop. Teka lang, ayusin ko. Sa akin naman, agree ako na parang mas magandang panoorin yung anime series before this. Kasi meron kayong... Ay, kuya. Ano? Teka. Ano problema mo? Teka, audio mo, sir. Hello. Okay. Mas mainam na panoorin yung mismong series muna because may mga world building dito na baka hindi nyo masyadong ma-appreciate before dito sa movie kasi parang ine-expect na ng movie na alam nyo tong world na to. Kasi hindi na in-explore kung saan nanggaling itong mga characters na bigla na lang lumitaw doon sa final battle. Tapos meron silang mga linya na as if sila ay mga main characters, which is they are. Katulad ni Nanami, sila Niwa, marami kasi mga parang cameo style ang dating ng mga characters doon eh. Yes, and ganun din kung anong klaseng powers meron to. Katulad na lang nung sidekick ni pangalan ng character ni Chuda, yung may bonnet. Di kasi natin siya nakikita lumaban masyado dun sa anime series, pero dito nakita natin na napakahusay. Ganoon din pinakita dito yung iba pang school. Master pang magnanakaw. Oo. Master pagdanakaw. Yun din, pati yung yung driver. Kumbaga yung purpose niya dun sa mga eksena. Kumbaga hindi yun masyado na-explore. Nanghinayang naman ako dun sa part na itong mga villains may pinakita na mga kasabwat itong si Geto pero hindi natin masyado nakita yung kanilang abilities and yung fighting styles maliban na dun sa isa, yung maskuladong dark na may whip. Oo. Kaso pinaliwanag niya yung item niya kaso hindi yung origin. Then, di natin nakita kung paano ba lumaban tong dalawang babaeng minors. May hawak lang sila na cellphone at parang stuffed toy. Stuffed toy na may lubid na gaya nung ginawa doon sa mga kasamahan nung other side. Kaya in a way, parang maganda rin panoorin muna yung anime kasi makita mo na kung gaano ba ka-dangerous yung mga characters na hindi natin masyado nakita lumaban pero at least on our mind makakapag-visualize tayo na siguro na maaaring malakas sila at kayang tapatan itong mga characters na to. Meron din dito may magtataka or ma-confuse kayo dun kay Todo ba yon yung binanggit niya yung niya yung hobby niya. So sa mga bagong yung mga hindi pa napanood yung series, magtataka sino yun. So mas okay maunahin yung series para maintindihan niyo kung bakit nila nasabi yung mga ganun. Kasi may binabanggit siyang pangalan habang nakikipaglaban, diba? Kasi siya, yung character ni Todo, fan siya ng isang particular na idol. Na batay nga sa movie, meron siyang December 24 yung labanan. So may schedule na 8 o'clock na Christmas something event na kailangan niya mapanood. Yung may idol event na kailangan daw niyang puntahan. Actually, nakikikamay pa yun. Madalas din siya pupunta sa mga fansign event ng idol niya. Yun yung medyo nakakagulat sa character niya. Ang maskulado mong tao pero na-attend ka ng ganong event. Bakit? Porket ba maskulado? Hindi na pwede maka-appreciate ng Hindi naman sa ganun. Iba lang yung may prejudice ka, Zing, sa mga maskulado. Hindi, joke lang. Iba kasi yung impression natin sa kanya Yes. Diba? Doon sa TV series, iba yung impression natin. Akala natin yung common character type niya kasi, sa mga anime kasi, yung mga ganong common character, hindi siya predictable. Sila yung mga taong alam mong akala mo babad sa pagpapalakas. Pero ang unique lang kasi nung sa character na ang unique lang sa character niya kasi hindi siya yung ina-expect kong character na gusto ko makita sa series na kinagulat ko na nakita ko na ganun pala yung character ni Todo.
mahilig siya sa mga AV, mahilig siya sa mga yung alam mo yung sa mga US na actress. Yes, lalo kasi tinanong niya si Yuji. Kuya, garagal na naman. Lalo na nung tinanong niya si Yuji, tapos ang sinagot niya ay si Jennifer. Si Jennifer Hudson nga ba yun? Jennifer Love. Basta Jennifer yung pangalan. Biglang ewan ko anong klaseng utak meron si Todo nung lumabas yung flashback na yun na imagination lang pala niya. Tawa ako ng tawa sa eksena na yun. At biglang all of the sudden naging mag-best friend sila nang dahilan doon. Yung tinanong nga niya si Yuji kung ano mas gusto niya, harap o likod. Nasa loob na pala si James. Papasok daw. Inside? Ayun. Nakakapasok na ba siya? Papasok daw. Ayun, na-admit ko na. Okay. So, ayun. So again, sa mga bagong nood, kaya natin to ginagawa ng quick review or pinag-uusapan kasi nga ngayong araw na ito ay napapanood na din siya sa Bilibili. So kaka-upload lang kaninang exactong 12 midnight. So if you are planning to watch this on Christmas Eve or pag wala kayong ibang gagawin sa Pasko, then I really suggest na panoorin niyo to. Yes. And James, hello. Hello kay James. Hello, I'm back. Si Shout out to James. I'm back and I'm good. Yun, so James, ikaw, first mo na panood yung di ba? Yung movie muna. Bago yung series. Oo. So what are your thoughts dun dito sa anime movie? Well, as a first timer ayun, syempre nakaka-engage. Na-engage ako dun sa concept sa anime. Syempre, typical shonen na na anime, na manga. So, nakuha agad ako yung syempre may protagonist agad yan na lalaki, and then parang hero's journey, anong gusto niyang maging, ano yung powers na meron siya. So, na-impress na ako doon, and then isa mo pa doon yung mga other side characters na tutulungan siya sa kanyang quest. So talagang parang napipredict ko siya in a way, pero alam mo yun, syempre fresh pa rin, fresh yung concept, fresh yung may halimaw, fresh yung concept ng cursed energy. So napaka-engaging niya sa akin. And dahil nga parang school setting ganun, parang napapa-throwback lang din ako sa college days ko. So parang nakaka na rin siya, nostalgic din siya in a way. And yun nga yung actually nag-post nga ako sa Facebook pagka panood ko dun sa Jujutsu Kaisen Zero. Sabi ko ang ganda naman nitong Jujutsu Kaisen Zero, hindi mo na kailangan ng further introduction, parang panoorin mo na lang, gets mo na. So magandang avenue yung movie. Wala siyang wala siyang kailangan technical na paliwanag. Siguro yung kuwari sa cursed energy saka yung mga yung parang monster hunting nila, hindi naman nila kailangan hindi na kailangan ng malalim na explanation. And yun din, hindi ka rin kukulangin sa action, may action din sa bandang gitna. Yun. So, and gusto ko rin yung dynamic yung dynamic ng mga magkakaklase. And even si Yuta at saka si Rika. So, yun. Yes. And sa tingin mo, would you prefer na yung pacing nitong movie o gugustuhin mo siya na isang proper na maybe half season o isang buong season na anime series? Siguro okay sa akin kung ma-explore din yung ilang araw nagstay si Yuta sa school. Ganyan. Kasi diba pagdating natin sa anime parang wala na si Yuta, diba? So although yung mga kaklase niya nandun pa rin, so sila yung sophomores. So siguro mas gusto ko rin ng onting exploration pa kay Yuta. And actually nakakabitin nga kasi diba first time ni Rikang lumabas, and actually last niya na rin appearance sa Jujutsu Kaisen Zero. So maybe baka kung may prequel na manga tungkol doon, pwede siyang gawing anime or what.
Kasi based din dun sa creator, itong mismong Jujutsu Kaisen Zero, isang ano siya, mayroon siyang sariling arc na maganda ring i-explore bukod pa dun sa mismong Jujutsu Kaisen with Yuji and the gang. So, batay naman dun sa dun sa labanan between Geto and Yuta. Ano yung masasabi mo dun? Solved ka ba dun sa dun sa epic na tunggalian nilang dalawa? Si Geto at saka si Yuta. So si Geto yung main boss, di ba? So, ayun. Sorry, di ko super familiar sa pangalan. Do you wish na sana mas naging mahaba yung part na yun? Solve naman, solve. I mean, sabihin natin medyo generic yung mga moves. Pero, come on, who are we kidding? Di ba? Lumaki tayo sa Dragon Ball. So gusto natin yung mga batuhan ng powers, di ba? Di na kailangan i-explain yun. Di na natin kailangan di na kailangan sinisigaw anong power yung lumalabas, di ba? Maganda yung nagbabakbakan sila, nagkakagisan ng power. So, siya, mukhang seryoso at intense na battle. So, hindi ka na off. Na-appreciate mo na, oo nga, labanan nga to, tapos their lives are at stake. So, hindi na kailangan ng daldalan. So, kailangan give it all you got. Tapos nakikita mo rin yung capabilities nila, anong kaya nilang gawin. Especially si Yuta, so magugulat ka, nakaka-access ng ibang power si Yuta, parang introduction sa atin. Teka, parang Rika lang yung power niya, ganyan. Pero biglang kaya niya nang gamitin yung ibang curse powers ng ibang character. So, nakaka-amaze and ayun, parang although medyo nakulangan siguro ako sa villain, parang typical villain na yun nga, objective niya lang kunin yung powers ni Yuta, kunin si Rika, ganun. So, parang nakukulangan lang ako sa motive niya. Pero nakakapalag naman siya. Although siguro, mas may epic pa yun, pero it's epic in itself. Siya rin kasi yung pinaka-main antagonist dun sa season 1 eh. So, parang lang din eh. Yun nga rin eh, parang pagtataka ka, once na pinanood mo naman yung anime after nito, yung parang supposed to be, merong isang estudyanteng kayang talunin yung main antagonist dun sa anime series eh. Pero parang imbis na, well for me, imbis na ma-down ako dun sa capability ng kalaban, mas na-mystify ako na supposed to be, patay na pala to. O tinalo na to early on, bago dun sa anime series. Ba't nandito pa siya? Ngayon, yun yung gusto ko malaman. What happened? Yung sa in-between. Baka pag yung sa season 2 nga kasama si Yuta dun sa cast, kasi sa pagkapakilala kay Yuta sa kanyang character profile niya, sa search ko yung pangalan niya. Main supporting character. So main pa. So malaki ang role ni nagagampanan ni Yuta sa actually malaki talaga. Lalo na pag nag-meet sila ni Yuji. Si Yuji nga ba yun? Si Yuji. Oo. Malalo pag nag-meet sila. Sama hanggang nag-meet na sila eh. Pero hindi ko alam kung hanggang saan yung i-cover nung anime series. So doon na natin mailangan pag nakita ni Yuta tong si Geto, di ba dapat patay ka na or something ganon. Surprise! Ayun pa yung gusto kong sabihin sa movie. So, kasi na-notice ko nung nasa SM North ako, may mga nagsisipag-alisa na nung nag-play na yung end credits, na may mga nagsisipag-alisa na pero ang hindi nila alam, may after credit pa. Yes, meron pang after scene or epilogue. Kami kasi nasanay kami sa Marvel, kaya nung lumalabas sa credit, hinahayaan lang namin mag-play yung movie. Ako din, ganun ilang minutes din kasi yun, di ba? Mga 1 or 2, parang 1.5 minute yata yun na may epilogue scene na kung saan. Sa isang buong kanta, tanda ko eh. Ganun ka ba eh. Dalawang kanta yun actually. Dalawang kanta yung pinatugtog. Then after nun, may epilogue scene na. Hindi ko lang i-explain kung ano yung epilogue scene eh. Pero I really suggest sa panoorin nyo hanggang dulo. Kasi sa dulo nun, parang yun na yata yung magiging indication ng season 2 ng Jujutsu. Sinando na ni Gojo. Si Gojo Satoru nandun na, magpapakita din si Yuji. Hindi si Yuta. Mag-meet sila. Then, ang ikagugulat lang ni
ni Satoru dito is yung dati nilang kalaban ay kausap na ni Yuta. Nasa ano pa sila, nasa isa pa silang parang mala Starbucks yata yung kinakainan nila. Sa abroad sa abroad. Sa Kenya ata, Kenya. Sa Kenya sila. Doon ako nagulat. Parang sabi ko, parang may plot itong epilogue nito, may huge plot ito for the second season. Sinabi ba kung ilang taon nang lumipas? Walang sinabi na gano'n. Pero technically parang isang taon kasi ayun nga pala, the second year sila Maki, first year sila Yuta. Senpai yung tawag sa kanila eh. Oo, nga pala. So, posible ring dahil magbago rin yung magkaroon ng medyo mature na dito si Yuta if ever makita sa season 2. Maaari. Mature na sigurado. Kasi laki nung agwat nila ni Gojo in terms of age gap. And then kasi dun sa movie, teenager pa lang si Yuta nung inintroduce. So kung i-introduce siya sa TV series sa season 2, I believe medyo mataas ng edad nito. Sabihin natin agwat ng age between Yuji and Yuta is nasa 9 to 10 years ang age gap. Second year pa lang sila Maki, di ba? Parang first year sila Maki. Sasabi nga kanina ni Kuya, posibleng 1 year. 1 year pa lang lipas. Pwede. Ang ko lang, yung maturity kasi, dahil nga, di ba, marami na nangyari yung first year siya. Tapos, nag-abroad pa siya. So, mas marami siyang experience. Sa bagay, may point ka. Oo nga, ngayon ko lang na-realize yun na sa movie, first or second year pa lang si Yuta. Then, nakasama na niya si Maki tsaka si Panda. Kasi first year sila nun. And then, a year after, saka pumasok si Yuji. Oo. So tama nga, 1 year ang agwat. Parang sa senpai nga. Ngayon, kaya siguro wala siya dun kasi nga special yung rank niya. So experience na si Gojo pagdating sa mga estudyante na katulad ni Yuji dahil kay Yuta. Pero si Yuta naman ata yung yung maturity naman niya mataas na, lalo na't ngayon di ba? Laki nung character growth niya. Yung di ba after niya yung kay sa parang girlfriend niya. Erika. Di ba halos na enlightenment na siya na ito ngayon na kailangan i-focus ko. So ito yung goal ko Anong ganun. Iwan lahat. Iwan lahat. Pamilya mo. Iniwan niya. Di ba? Iwan pamilya. Yun nga, parang doon ang consider siya kasi yung goal niya Pero gusto ko kasi na ang character development niya ay nasa middle ng arc Dahil nagkaroon siya ng big step dun sa character niya nung pinartner siya kay Toge. Kumbaga, na-realize niya hindi siya pwedeng laging tinutulungan. Akala ko nga dahil nga binalaan nila si Yuta na pag pakawalan nawala ng control kay Rika lagot sila. Akala ko isa sa magiging conflict ay mawalan nga ng control si Yuta kay Rika na hindi nangyari. Dahil natanggap na control niya, natanggap niya si Yuta na mismo nag-save. Mamakontrol naman sa dyan ni Yuta si Rika kasi yun yata yung devotion ni Rika kay Yuta na nandyan lang siya habang buhay and habang buhay hindi siya makikinig. Maganda yung growth niya. Parang bawat arc may nakita tayong different version ng main character natin. And nakakapagod kasi doon sa ibang movies na dinadrag yung character na weak tapos yung growth niya nasa pinakadulo na bigla na lang marirealize niya na kaya niya pala. Pero this time hindi. Nasa midpoint pa lang may ganun na siyang realization. Tapos sa dulo mas pa siya parang do or die na yung let's say maturity niya Saka hindi siya takot na sakripisyo yung sarili, yes. Diba? Yes. Kaya napakalaki ng character growth niya dito. Hello nga pala kay Yuji Suisuke. Season 2? Movie po itong Jujutsu Kaisen Zero. Ang pinag-uusapan namin ngayon ay ang review for the Jujutsu Kaisen Zero and yung implications nito and connection nito sa season 2, which is meron naman next year. At mula naman kay Thomas Danuk Engine, hello. At shoutout na rin sa mga kakapasok lang sa ating live stream. Sigaw labas kina Edgar De La Rama Jr., kina Abby Anthony Saavedra Sadenyo,
kay Billy Number, kay Swaminia Yelan, kay Mark Montefalco, kay Zen V2, kay Coach Lucien, kay John Balgoma, kay Nazir Masdor, kay Vanza Todd, at kay Aisha, yun, nabagitan natin. Yun, maraming salamat po sa welcome po sa mga kakapasok lang po sa ating live stream room. Yun. And meron tayong 33 viewers ngayon. Sa mga hindi po nakapag-umpisa po sa ating live, i-upload po habang natin kumakain yan. siguro sila. I-upload po natin yan mamaya late, pagkatapos po ng natin, live stream natin. Ito, tanong ko kay James. James, saan mo to napanood? Saang sinihan, I mean? Secret lang sa Piniratang Tabi. Pinilakan Tabing, I see. Hindi, wala kasi, di ko maalala kung may showing pa pero na-encounter ko na lang sa ilang browse. I see. Kaya pala. Nahagip pa. Hindi actually. Papanoorin ko sa Bilibili. Meron na dito actually, free na siya. And HD 4K. 4K nga ba? Meron sa Bilibili, meron na nakaano na siya. Actually, ba 4K bang streaming nito? Check ko nga. Kasi kanina legal. Up to lang to, 1080. Check ko 720. 1080 HD. 1080 okay. Yun. Okay, pero sa inyo, ano sa tingin niyo yung allure nitong anime IT? Bakit kayo na-hook dito? Ano yung factor? Ako, tatanungin ko, in comparison sa bago ngayon, which is yung Chainsaw Man na pinoproduce din ng same studio, I think yung naka-attract sa akin sa Jujutsu Kaisen is the humor of the anime. Kasi iba yung humor nila Lalo na pag nagsama yung apat, o yung tatlo to be exact, si Gojo, Satoru, si Yuji, tsaka sino nga yung isa, ang first power niya is mamukpok. Si Nobara. Si Inubara. Pag nagsama yung tatlong yun, alam mong riot yung tandem Tapos pag titripan pa nila yung isa nilang kasama sa trio, sino nga ulit yung si Megumi, si Fushiguro, lagi nila pagtitripan yun. Yun yung unang naka-attract sa akin. Nung pinanood ko yung series, first reason kung bakit nahook ako sa Jujutsu Kaisen because the humor. Iba yung humor niya. Kung i-compare ko sa ibang anime which is halimbawa Chainsaw Man for example. Incomparable siya sa Jujutsu Kaisen as I've noticed Kasi halos pareho ng tema, parehong brutal, parehong gore. Kasi more on bloody scenes ang anime nito. Parehong may mga parang somewhat sort of curse and devil yung tema. And yung kaibahan lang siguro yung character development nung dalawa between Yuji and Denji ng Chainsaw Man. So yun yung nakahook sa akin. Nung first time ko ito napanood sa ibang streaming platform, way before pa magkaroon ng Bilibili, kasi nung inintroduce yung Jujutsu Kaisen is wala pang Bilibili sa Pilipinas. So sa ibang platform ko siya napanood to be exact. So nung napanood ko to, binge-watch ko yung buong 24 episodes. And ang naka-trigger lang talaga sa akin nung gusto ko itong panoorin yung mga random uploads sa Facebook and sa social media to be exact. So yung mga social media networks na nag-upload ng mga short clip ng Jujutsu, yung mga clip ng tungkol yung isang clip about kay Todo na biglang nag-flashback nung sinabi ni Yuji kung ano yung tipo niyang babae. Tapos yung mga shorts na pinapalabas before the end of the episode na parang mga funny scenes ng Jujutsu Kaisen. Yun yung naka-attract sa akin. Second is of course the action scenes. And actually not the action scenes, but the second is the theme songs and the soundtrack. Alam niyo naman ang makapagpa-trigger lang sa akin na makapanood ng isang title is always the soundtrack. Pag maganda ang soundtrack ng isang title, panonoorin ko yun. Siyempre, the theme song is okay. The soundtrack of the series, lalo ng mga insert songs na ipapasok nila dun sa series habang nagbabakbakan.
episode 23, yung kinanta ng Cold Rain na ginawang insert song doon sa laban ni Inubara at saka ni Yuji, laban doon sa isang Curse Spirit. Angas nung scene na yun. Paborito ko yung scene na yun. And then, yung action scene, of course, nandiyan pa din. Kaya excited ako maabangan yung Ewan ko kung bakit, parang mas na-excite ako in between Jujutsu Kaisen and Chainsaw Man. Mas na-excite pa ako sa Jujutsu Kaisen compared to Chainsaw Man, despite the fact na na-overhype yung promotion ng title na kahit 12 episodes lang. Mas mataas pa rin yung hype ko in terms of Jujutsu Kaisen. Ako naman, ang isang katangi-tangi dito sa series na to is hindi mo siya seseryosohin at the same time seseryosohin mo. Hindi natatakot yung creator na gawing katatawanan yung mga napaka-OP nilang characters. For example, yung niya, kay Todo, si Gojo lalo. Parang hindi yung stereotypical na mga characters na kapag OP ganito siya, brooding, ang mindset niya napaka-seryoso. Kumbaga, in a way, parang dalawang genre nga yung nakikita kong pinagsama dito eh. Bukod dun sa typical na shonen na may power scaling element, yung typical na high school life na meron kang Onizuka na teacher na kakaibang estilo ng pagtuturo. Parang nakikibagets ka mo sa'yo. Oo. Pero yun nga, ang pinagkaiba lang, overpowered yung mga usual na mga may saltik na characters. Like, naalala ko doon sa anime series itong mga villains ay pinakita na may mga nefarious plans. Pero nagawa pa nila mag-bowling gamit yung ulo ng isa nilang subordinate, yung may volcano na. Yung after credit ba yun lumalabas? So, and bigla ko naalala to yung Noblesse. Yung kaila, ano pangalan nito? Ano pangalan ng bida doon? Nakalimutan ko sa Noblesse. Sa Noblesse. Yung lagi yung ramen skit nila. Si Rai. Yun, si Rai, yun. Kumbaga, si Ryzen nga ba ang pangalan niya? Kung kukumpara mo yun sa dalawa na lagi mayroong funny element by the end of the anime after nung end credits, mas na perfect o mas na master nung Jujutsu Kaisen yung kasi kahit in between the anime series mismo meron silang mga lighter funny moments, pero kapag seryosohan nagkakaroon pa rin sila ng naisisingit pa rin nila katulad dito sa movie yung True Love. Common element kasi sa shonen. Again, Jujutsu Kaisen is a shonen, came from a shonen manga, which is kung saan nanggaling ang Chainsaw Man and the likes of Naruto and Bleach. So, hindi na ako nagtataka na kaya nilang ipasok yung ganong element nung kahit sa Demon Slayer din naman Demon Slayer akala natin full of action na, pero naisisingit nila yung mga comedic scenes and romantic scenes. Pero dito kasi sa Jujutsu kakaiba yung ginagamit nilang paraan para gamitin yung humor. Kasi, in a way, hindi siya yung parang magpatawa lang. Pero, at the same time, nailalabas nila na OP tong kalaban na to. Like, for example, isang magandang example dun sa unang pagdating ni Gojo dun sa anime series. Kung saan, napaka-casual lang niya habang nilalabanan yung awakened na version ni Sukuna sa katawan ni Yuji. Napaka-ingay niya, pero at the same time, OP yung kanyang galawan. Unlike kasi sa iba, like for example, Naruto, kapag nasa kalagitnaan ka ng laban, tapos naglagay ng comedy bit, napuputol yung tawag dito? Segment. Yung progression ng mismong laban o Pero ito, part kasi siya nung ability na kaya niyang maging relax, kaya niyang maging humorous, pero actually dina-downplay lang niya yung powers pala niya. Parang gano'n. So, may iba pa kayong teka lang, basahin ko pala itong mga kakapasok lang din. Sigaw Labas or shoutout kina Rebecca Destura, kay Carol Ann, yun, nabanggit na natin. Sa Billy Numbers dyan. Yung bang sa mga Billy Numbers, guys, magpalit po kayo ng mga pangalan sa inyo. Palit ng pangalan. Kaya para mabasa natin yun kasi mga knowledge naman natin. Puro Billy Numbers kasi. Mga bagong user siguro to I guess. Kaya puro Billy Numbers.
So yun, meron pa kayong final thoughts pagdating dito sa noong napanood nyo, nag-enjoy ba kayo? Anong rating nyo? At saka kung para sa inyo, ano pa yung dapat, bakit dapat itong panoorin ng mga fans at non-fans? Si James muna. Siguro, well, gusto ko rin sagutin yung naunang tanong din. Ano ba nagpa-hook sa akin dito sa Jujutsu Kaisen? Pwede ba, ito matagal ko na rin ito gustong sabihin eh. Ewan ko kung ako lang pero hindi napapansin nyo ba parang similar niya sa Bleach? Dahil sa mga halos sa First Spirit. Well, to be honest kasi, parang feeling ko, parang siyang copycat ng Bleach. Sorry sa mga Bleach fans pero parang may mga, 'di ba, may halimaw, may mga para kayong grupo na nagha-hunting ng halimaw ganyan. So, tapos magkakaroon kayo ng powers. So, napaka-similar ng element na 'yon. And actually, nung nagbabasa nga rin ako ng plot parang sabi ko, parang similar talaga kasi 'di ba si Yuji kumain ng finger ni Sukuna. Tapos sino ba sa Bleach si Ichigo parang namatay si Ichigo, di ba? Bago siya nagka-power. So, parang sabi ko, may similarities to Sa totoo lang hindi ako actually to be honest, medyo na-discourage ako. Sabi ko, baka naman, baka naman like Bleach lang to. Ganyan. Ako kasi, siguro, kahit millennial ako, parang Gen Z na hindi yung attention ko maikli. So, gusto ko, pag may anime ako na mapapanood, kailangan yung engaging, saka, hindi rin sobrang habang episodes, yung abutin na ako ng pagtanda bago ko matapos. So, yun yung nag-engage sa akin, number one, yun nga, na siguro maikli lang din muna yung season 1, may 24 episodes, tama ba? Yung season 1 ng Jujutsu Kaisen. 24, yes, 24. Yun, and bago nyo yung perception nyo ko. Kala ko like, para siyang Bleach, pero yun nga, nakita ko nung pinapanood ko na, ibang klase pala to. And at the same time, hindi komplikado yung world building, hindi komplikado yung concept ng first energy. So, hindi mo na kailangan ng sobrang matalinong analysis na, ay, teka, paano gumagana to? Ito lang pala. Okay, kailangan ng will. Kailangan ng, yung first energy galing sa negative emotion. Ganyan. So, dapat ina-harness pa lang ganun. So, may mga first objects. So, napakadali niyang intindihin. And napakaswak sa kahit anong anime fan, bata ka man o matanda. And yun nga, yung movie nga rin sobrang napakagandang introductory sa anime na yun nga wala ka nang kailangang past knowledge about it. Na kahit sabihin mo first timer ka manood ng anime or maybe kuwari Dragon Ball lang napanood. I mean, you can easily jump into this. Yun. And yun nga, lagi yung binabanggit yung humor. Actually, yung humor din nagdala din sa akin na ang fun nitong anime na to. Pwede palang seryoso pero nagkakamabutihan din. So, yun nga, nabanggit yung Demon Slayer. Yung Demon Slayer, feeling ko mas seryoso yun. May funny moments din dun pero pag laban talaga. As in, alam naman namin, may nagkakamatayan pa nga Itong unang panood ko ng Jujutsu Kaisen, kala ko may mga magkakamatayan dito. Sabi ko, dami namang characters dito, baka mamaya pag na-touch ako sa isa, i-dedo na lang na next episode. Actually, meron, pero hindi ko i-spoil kung sino. Secret lang muna. Sikat na yun sa kalat na yun sa Sokmed. Sa social media kalat na siya, pero I will not say not unless pinalabas na siya sa anime, pero yun. Kaso spoiler alert to. Basta paborito ko. Wala akong naririnig. So, yung nakakatuwa siya na walang pinapatayagan na characters. Lalo na at saka yun na nabanggit yung OP, may mga OP characters na sa side of Vita, may OP na character sa villain. So, makikita mo na na hindi nagkakalayo yung power level nila. And at the same time, yun nga, hindi ka ma-off na baka ma-deads na to this episode. Tapos yun nga, minsan pagpapatay nila yung villain, kala mo ma-deads na, hindi pa pala, ganyan. So, parang nabibigyan nila ng chance yung mga kalaban na
mag-strategize ulit, mag-regroup na may chance pa sila ulit. So, napaka-bagong concept nito, napakalayo sa typical anime na nakasanayan natin na minsan nape-predicta natin, mamamatay ito. May ganito mangyayari dito. Ito ginaya lang to dito sa character nito. Sobrang unique niya. Makikita natin inspiration sa ibang anime pero masasabi natin na unique siya. And actually, natutuwa rin ako sa humor, yung may pop culture references sila. Kasi ito pala yung anime na napanood ko na nagbabanggit ng mga western personality. So, number 1 si Jennifer Lawrence na banggit. Tapos, sino pa ba yung isa? Si Sebastian Stan. Ayan. Marvel fan ako. So, sabi ko, baka Marvel fan yung author dito. Okay, so parang plus point siya sa akin na may mga ganun pa siyang detalye. Ganon. So, hindi rin putyo-putyo yung comedy. Talagang pinag-iisipan. So, kalahin mo naman sama mo si Jennifer Lawrence. Context ng typical, ideal girl. Oo nga, so pasok siya. So, kung ikaw yung naghahanap ng anime na gusto mo ng bago, and at the same time, gusto mo ng engaging at may familiar elements din kahit paano at madali ko nawain at kayang i-binge watch in a month or so, then choose Jujutsu Kaisen. Yun. So, ikaw, Zim. Ayun. 3 reasons. Tatlo lang naman ibibigay kong reason kung bakit ko panoorin yung Jujutsu Kaisen. Both the movie and the TV series. Una, syempre, nasabi ko na kanina, is the humor. Yung humor dito hindi rin basta-basta eh. Alam mo yung kaya mo siyang ipasok sa scenes na alam mong action-packed tapos may parang malapit na magdrama pero kaya-kaya mo pa ipasok. Lalo na pag nakita mo yung tandem na nila Gojo Satoru sa mga estudyante niya. Iba yung comedy ng anime na ito and unpredictable din. Gaya nga ng sabi ni James kanina, may mga scenes talaga dito na very unpredictable. The first time that I've watched it, may mga certain scenes talaga na unpredictable. Lalo na kung aabot ka ng episode 11 or 12 na kung saan may na-meet na bagong naakala ni Yuji ay magiging classmate niya or something like that. But at the end, namatay din yung character na ito because he was cursed. The second reason is again the soundtrack. I love the soundtrack of this anime. I love the opening theme songs and the ending theme songs. Nasa playlist ko siya sa Spotify. Kaya ang sarap pakinggan. And third reason is very relatable yung mga characters dito. Especially Yuji. Chill type lang siya. Hindi siya yung typical na protagonist sa isang anime na parang katulad ni Naruto, katulad ni Luffy na hanggang doon lang. Si Yuji, pwede mo siyang i-relate sa sarili mo in terms of preferences eh. Hindi siya yung common type of protagonist. So I love watching this series. So kung gusto nyo panoorin to, it is still available on Bilibili, both the TV series and the Jujutsu Kaisen Zero. So tamang-tama, magpapasko. Alam ko yung iba sa inyo tambay sa bahay. Ito, perfect way to celebrate your holiday season. Kung gusto nyo lang, kung naghahanap kayo ng mapapanood this holiday season, I really suggest to watch this both. Pero syempre, if I will be asked between those kung anong gusto yung unahin, I would rather suggest to watch first the Jujutsu Kaisen Zero before watching the TV series para magets ninyo yung premise ng TV series. Kasi nasa Jujutsu Kaisen Zero yung explanation ng ibang characters na may introduce sa TV series aside dun sa mga main characters na meron tayo ngayon. So, ayun. Yun. So, ikaw kuya, last thoughts. Sa akin, parang isa to sa mga series na let's say, nasa high regards lalo na nung mga fans. Kasi unlike nung mga napapanood natin na usual na like shonen anime, strictly following ito dun sa pacing din ng manga. Na kumbaga, walang unnecessary fillers, walang unnecessary na mga arcs na para lang pahabain. And kumbaga, dahil
let's say, tagal na nung season 1, then itong movie, hindi siya nalilimot sa consciousness ng mga nanonood at lalo pang inaabangan yung pagbalik ng season 2. And yun nga, kung matutuloy na yung season 2 next year, panigurado, i-review rin natin yan dito sa Spoiler Alert. Yun. Sa akin naman, yung series kasi maraming mga characters na na pamahal na sa atin, pamahal sa akin, at syempre nandiyan si Tsuda-sama. So, bukod doon kila Yuji, ito namang sa Jujutsu Kaisen Zero, si Yuta, isa additional dagdag na character na gusto ko rin makita yung pag-grow. So, medyo interesting tong series na to, lalo't bihira lang ako magpatuloy sa anime. Pag napanood ko tapos pag tinamad na ako, di ko na masyado nakapanood. Pasilip-silip na lang pag nanonood si Kuya. So, dito napanood talaga namin ng diretso. Kasi medyo ang patatawag sa gripping something. Yung mga sunod-sunod na pangyayari. Lalo na dun sa sa akala ni Yuji, yung kasama nila. Yung masakit sa puso. Yung yung eksena na yun. Yung mga pangyayari na yun para kay Yuji. At pati na rin yung expiration kay Yuji. So, nakakaabang din yun. At ikaw naman po, para sa di mo napanood yung series. Pero para sa Or dito sa movie, sa akin simple lang, hindi pilit na, yung mga backstory ng mga character dyan yung hindi pilit na sinalaksak para, madali mong madadigest yung backstory nila. And then, yung mga character din, para, kahit sabihin mong maikli lang talaga kasi movie. May idea ka kapag may konting idea saka hint din na kung ano yung characteristic nila doon sa series. Kagaya na yung isa, yung babae ka mo ba't ganito yung sa family? Kasi ito, ba't panda lang ka mo? Tapos yung isa yung sa boses. Yan, para pag pinanood mo yung series, kahit pa paano hindi ka maguguluhan agad doon sa mga kung ano yung mga character ability meron sila. Ikaw, ikaw, Gama, kamusta kayo dyan? Ako pasasabi ko, ulitin ko na lang panoorin kasi hindi ko masyado naintindihan. Nag-edit ako kanina Pasensya na. Pero yun, may tawag dito dahil gawa nga ng mapa to at maganda ang animation. Parang may interest na akong panoorin. Dahil di ko rin to napanood sa totoo lang. Pero yung mga kaibigan ko napanood na to. At marami nga nagkikwento na yun nga, na maganda nga yung series. Yun. Siguro next time panonoorin ko na. So yun, at bago tayo paalam, basahin ko muna at i-shout out Sigaw Labas ang ating mga manood, ng mga humabol. Sigaw Labas kina Kiyong Mas at Sharul 666 at kay Carlo Joker Cabechi at kay Balkis, kay Carl Vincent Diaz-Ri, kay Kaidi Kazuma, kay Rebecca Destura. Yun, maraming salamat po sa mga nanood, mga magkakapasok lang at sa mga kanina pa nakasubaybay sa atin. At sa mga hindi po nakapag-umpisa sa ating live stream, wag po kayo mag-alala dahil i-upload po natin ulit yung buong episode ng live stream natin na ito. Yes, so, pasalamatan lang natin kasi yung mga nauna nating uploads ng live ay maraming nag-review ulit kahit di nakasama dun sa live. Like dun sa Slam Dunk trailer review natin. One Piece. Marami humari ngayon sa One Piece Red. Yes, and dun sa third season ng Demon Slayer. Yun. So, sa mga di pa po napanood yun, punta lang po kayo sa amin Bilibili Space sa 168-935-7570 or FPS Media PH na Bilibili Space po natin. At meron po tayong Sen Yui Gaming 139751970 MUID or search lang po Sen Yui Gaming. Yun, maraming salamat po sa mga sumama po sa atin ngayong gabi. Ngayong hapon pala. Gabi na, no? So, gabi na tayo sa next po natin na live stream sa ating spoiler alert review ng mga anime. Kung meron po kayong mga suggestion, kung anong gusto anime na nais nyong i-review po namin, mag-comment lang po kayo sa ating And also ako, starting this Saturday, I will do my live stream din. Pero iba sa ginagawa nila Sir Yeri. Ako, ang akin ay I will do a watch party wherein I'm live streaming a certain title na available dito sa Bilibili and I'll watch it. Siguro
marami akong nakalistang titles ngayon na gustong-gusto kong panoorin na hindi ko pa napapanood. Siguro sisimulan ko on either Love Flops or yung Princess Bibliophile. So, this Saturday, I'll watch... Princess Bibliophile daw. Yes. Shoujo kasi yan eh, kaya disappointed si Kuya. Oo. Mahilig ako sa show. Meron mga magagaling na mga shoujo protagonist. Unlike nitong si Princess Biblio something. Kaya gusto kong panoorin, hindi ko siya pinanood. Hindi, panoorin mo, tapos pagkatapos yung season, i-breakdown natin kasi naiinis talaga ako sa kanya. Yung dalawa, actually may sasuggest pa ako sir na available din dito. Yung Love Flops, panoorin mo. Medyo, ang ganda ng plot twist bago niya. Lang ba yun? Bago lang din. Anong genre niya? Anong genre niya? Romance ba po? Shoujo? Rom-com sci-fi. Yung sci-fi, malalaman mo on rom-com ecchi sci-fi. Pero yung pagka-sci-fi... Talagang may ecchi. Naku, magustuhan niyo pa yan. Hindi naman ganun kataas yung ecchi niya. Ay naman mala Peter Grill yan. Medyo naman mala Peter Hindi naman joke lang. Ang kagandahan kasi nito, on the latter episodes, I think sa episode 8 or 9, makukuha mo yung pinaka-plot twist ito. Doon mo malalaman kung bakit may tag na sci-fi. Okay. I will not say. Sabihin natin alam mo yung Cautious Hero? Yung kay Seiya? Oo. Parang ganun yung tema. Parang ganun yung style ng storytelling na on the latter episodes, mayroong plot twist sa part ng story na hindi mo matake or parang mapapawat ka naman. Pero next, I think this Saturday, mag-start ako mag-watch party. I will watch a certain anime. So, kung manonood sila Sir Yeri sa akin, mas okay para makareact din sila habang nanonood ako ng title na yon. So, mas okay siguro kung makakasama din sila. Pero okay lang din naman sa chat box para mabasa ko na habang pinapanood ko. Hindi ko lang alam kung anong oras, pero sa gabi, para habang yung iba nagpe-prepare ng Noche Buena, ako yung nanonood. Noche Buena, busy na kami. Pero malamang sa malamang recorded lang kami ng Sabado at Linggo. Kasi syempre holiday. Mga sa bahay, uwian. May mga handa ba kayo dyan? Lang kami, makikikain. Makikikain na nga lang. Magtatago kami sa mga inaanak. So, pasensya na. Siya nga pala, plug pala, Zim ng iyong Bilibili Space, yes! ID at pangalan. Yun, speaking of, total naman magla-livestream na ako this Saturday. I'm doing some tests later. So, ang Bilibili Space ko pala ay Otaku Bites PH. It's spelled as OTACOBITESPH. So, i-search nyo ang Otaku Bites PH sa Bilibili and follow me as well. And I do hope na samahan nyo ako sa Sabado for my live stream. Samahan nyo akong mag-Noche Buena habang nanonood ng isang title na gusto kong panoorin. So, kita-kits. Si James, baka may Bilibili Space ka ba? Or kung meron man siya mga Hindi ko alam yung Bilibili Space eh. Pero may Bilibili account ako, kaka-download ko lang in a month. Yun, kaya nakapag-binge ako dito sa Jujutsu Kaisen. Yun. Speaking of, naka-download ka na, ano pa yung mga sigsi eh? First time mo ba mag-Bilibili, James? Yes. And I am so impressed kasi napakalaki ng library niya. Oo, tsaka may option ka to download the episode. And kagandaan, hindi lang anime meron dito. May mga variety din sila dramas. Running Man, for example, if you're fan of the Running Man Korea, meron sila dito. Available every new episodes, meron sila dito. Saka may mga content creators nga rin eh. So, kahit yung walang title dun sa actual library, meron din silang nilalabas na ibang episode. So, actually, nagre-rewatch ako ng Melancholy of Haruhi Suzumiya. So, yun yung hindi wala siya sa official lineup pero yun, nakakapanood ka. Nabi-binge watch ko on the way to work. Okay, so yun, maraming salamat sa mga sumama sa atin ngayong hapon. Sila Jim at si James. So yun, maraming salamat din sa ating mga manood sa Bilibili at may mga pahabol. Sigaw labas kina Gerald Santillan, kay Han. Ayun, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Later po i-upload po natin to ng buo. Yun, at abangan nyo po, mayroon kaming niluluto.
May pinapagalaw na baso. Ang pinapagalaw na baso, abangan nyo, yun. So maraming salamat po sa ating viewers sa Bilibili. Hanggang, kita-kits po tayo sa next spoiler alert po natin. Maraming salamat po. Next year na. Next year na. Depende. Malay nyo, hanggang biyernes meron. Pwede. Depende. Yun, maraming salamat po guys. Kita-kits po tayo later. Bye-bye po. Maraming salamat. Thanks. Bye-bye. Bye. Bye. Follow nyo ako guys. Instagram.com